Madalas ka bang nagmamasid sa inyong bakuran? At napansin mo na rin kaya ang bagay na ito sa mga tanimong halaman? Isang animoy kumpol ng bula na nakadikit sa sanga o sa ilalim ng mga dahon. At sa loob ng mga bulang ito ay mayroon palang nakakubling isang munting insekto. At batid mo ba na ang insektong ito pala ay nagtataglay ng isang natatanging mutya at isang mabisang sangkap sa paggawa ng panggayuma. At iyan ang ating pag-uusapan. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman kung mahilig kayo sa mga bago at kakaibang kaalaman o isa kayong antingero, ang videong ito ay para sa iyo. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell. At mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ito ang insektong tangis-tangis, froghopers o spittlebugs naman sa Ingles. At karaniwang makikita nga sa mga puno sa gilid ng ilog, parang at mga kagubatan. Tangis-tangis kung tawagin dahil ito ay naglalabas ng mga tubig o bula o napapalibutan ng mga bula. At tangis na nangangahulugan din ng pagluha o walang tigil na pag-iyak. Ang insektong tangis-tangis ay kapamilya rin ng mga cicadas. Subalit ang mga munting anak nito ay binabalot nila sa laway o sa bula upang ingatan ito sa iba pang mga insekto, ibon, mainit na panahon at temperatura habang ito ay bata pa nga at malambot pa. Tumatalon ang mga tangis-tangis kahit na nga ito ay mayroong mga pakpak at kaya nga nitong tumalon ng hanggang 70 cm o 28 inches vertically. Isang kakaibang insekto ang tangis-tangis at pawang ang mga laking probinsya lamang ang madalas nakakakilala dito. Subalit batid mo ba na napakainam palang sangkap sa lumay o panggayuma o love potion ang mga bula nito? Opo, sapagkat tulad ng tangis-tangis ay parating iiyak o malulungkot raw ang sinumang patungkulan o gamitan nito sa tuwing hindi niya kasama ang kanyang kasintahan o kapartner. Maaaring nakamamanghang isipin, subalit marami sa ating mga kababayang ati buhat sa tribo sa gawing Kabisayaan ang magpapatunay ng kapangyarihan at bisang taglay ng lumay na sinangkapan nga ng laway ng tangis-tangis. Subalit maliban pa rito, ang insektong ito rin pala ay maaaring magtaglay rin ng isang bertud o mutya. Isang batang tangis-tangis na na-fossilize o naging bato o di kaya naman ay isang bato na nabuo sa loob ng mga bula nito at parehong makukuha buhat sa mga bula ng tangis-tangis. Ngunit ito ay bibihira lamang at napaka-rare kung matagpuan. Ang bato o mutya ng tangis-tangis ay isang mainam na pampaswerte sa mga tindahan, negosyo, at gayon din ay isang epektibong panghalina sa pag-ibig man o sa paghahanap ng trabaho. Kaya naman kung makakita ka ng ganitong mga bula-bula ng tangis-tangis sa mga dahon, ay maging mapagmasid dahil baka meron na itong tinataglay na mutya. Ikaw, nakakita ka na ba ng insektong tangis-tangis? Ano naman ang tawag nito sa inyong lugar? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot. Lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV. Sapagkat ang mga laki may alam. Dito yan sa Best TV. Tara bes, sabay-sabay tayo
na matuto, pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong.